bukod sa pagsalita ni Totoy or alias Totoy at yung apat na under ni Totoy na mga security guards na gusto din humingi ng proteksyon sa gobyerno kasi handa din silang tumistigo kung tama ba si Totoy or nagsisinungaling itong si Totoy. Oh. Kaya ito naman, Atong Ang nagsampa na ng kaso laban kay alias Totoy. Ito na, mga kababayan. Nagsampa na ng kaso si Atong Ang, isang bilyonaryo o Charlie Atong Ang. Sana di manaig ang kapangyarihan ng pera. Kaya nga po, sir, yun ang problema talaga, Sir Lito. So ito, mga kababayan, ito na si Atong Ang, nagsampa na ng kaso laban kay alias Totoy, no? Ito po mga kababayan ay akin pong babasahin. Ito po mula sa GMA News. Ito po si Atong Ang, ayan, at saka si Attorney Kapunan, no? Lorna Kapunan po ba? Apelyido dito si Ma'am Attorney Lorna Kapunan, ang kanyang abogado. And then ito po ay GMA News. Babasahin ko po yung article mga kababayan na hindi ko po, actually meron ding balita nito, pero basahin ko muna yung article. Ito na, tignan, negosyanteng si Charlie Atong Ang pinanumpaan ang reklamong inihain sa Mandaluyong Prosecutor Office laban kay Julie Dundon Patidungan or alias Totoy. Courtesy legal team ni Atong Ang. Itong picture na to ay galing po sa legal team ni Atong Ang. So, formal na nagsampa. Hindi formal na nagsampa si Atong Ang, mga kababayan. So, ito, buko dito, may statement din. Itong attorney ni Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan, mga kababayan, legal counsel ng bilyonaryong si Charlie Atong Ang. At ito po ang kanyang ng GMA Integrated News. So, ano bang sabi dito, mga kababayan? The group of Atong Ang, Gretchen and other mentioned DR Investigators Group. Hindi sila operation. Ang talagang operator diyan is somebody like Dondon. Sila ang in charge sa operation on the ground. At di yan siya yumaman. Nalaman lang recently na he had his own operation separate from what his official duties are for the company. Tumakbo yan ng mayor at doon siya naubusan ng pera. That's why he started extorting. Extorting. As of February, he already started calling the investigators group, yung tinatawag na A group, to extort money. In the case of Atong Ang, it was 300 million pesos. So yun po ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan. So ito nga mga kababayan, inihayag ng abogado or legal team ni bilyonaryong Charlie Atong Ang na ito daw si alias Totoy or Dondon, sila daw ang in charge sa operation on the ground dito sa e-sabong or online e-sabong na to, na mga maraming na-addict nga at tumaya dito, di yan siya at dyan siya yumaman. So, dito daw yumaman itong si alias Dodong. Hindi ko alam mga kababayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Si alias Dodong ba? Or yung apat na security guard na sumurrender na ang sabi nga ni alias Dodong, wag na kayong magsinungaling. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, lumabas na kayo at sabihin nyo yung katotohanan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kahit ako mismo, kahit ako mismo mga kababayan, kung nakita ko yung mismong krimen na nangyari, halimbawa nakita ko mismo na may bumaril, binaril, tumumba, bumulagta, hindi po talaga ako magsasalita agad-agad. Bakit? For the case na, for the safety of my family. Me, my family, my relatives, madadamay kasi. Kaya, abangan na lang po natin kung saan papanig itong apat. Kasi, according nga sa mga kaso-kaso, mga kababayan, the more na lahat ng witness parehong statement at the more na may witness ka, mananalo ka. Si Dodong kasi yung unang witness na mga bata dati sa sabungan. Unang hearing pa yan, si Atong tinuturo. Sabi ni Muchbag or Matchbag. Hindi natin alam mga kababayan kasi the more na padamihan ng witness to. Kung si Dudong lang mag-isa at lahat ng statement ni alias ni Dundon or
itong si alias Totoy, no? Kung lahat ng statement or salaysay ni alias Totoy magtugma doon sa mga nangyayari, mangyayari or ano dito na siya ang panalo. 'Di ba? Mga kababayan. Oh. Kung mangyari na lahat ng bibitawang salita ni alias Totoy or ni Dondon, no, ay tugma sa mga pangyayari, sa mga bagay-bagay, kung saan tinapon, kung kaya niyang ituro, idetalye, mangyayari na siya ang panalo at siya ang paniniwalaan. Pero kung ang statement ni alias Dondon or yung kanyang mga salaysay magkaiba-iba at hindi magtugma at mas marami itong mga witness na sasabihing sinungaling siya, mayaman siya, may apartment siya, may mga businesses siya, may mga bodyguards siya. Pag napatunayan din yon na mayroong ganon, ang mangyayari mga kababayan, kaya nga ang logo ng Supreme Court o Korte Suprema, di ba babaeng nakapiring? Kasi abogado ka, wala kang alam sa pangyayari. Nakapikit ka, nakapiring. Ang hawak mo lang ay timbangan. Ititimbang mo siya. Kung mabigat-bigat ang paratang ni Dodong at nagtugma lahat, siya ang paniniwalaan. Kung bumigat ang kabila at medyo lumalabo ang statement ni alias Dondon or ni alias Totoy, hindi natin alam. Di ba? So, abangan na lang natin. Kumbaga, para tayong nanood ng movie na kailangan natin ng popcorn. Ngayon nga lang mga kababayan, nagsampa na po ng formal na reklamo si Charlie Atong-ang na isang billionaire businessman laban kay alias Totoy sa kanyang mga salaysay at pagdawit kay bilyonaryo Charlie Atong-ang at kay Gretchen Barreto sa kanyang mga akusasyon. So, ito nga, according dito kay Attorney Lorna Capuna na legal counsel ni Atong-ang, diyan daw yumayaman itong si alias Totoy at siya daw ang in charge sa operation on the ground. At ito nga ang ginagawa niya dito, tumakbo daw itong mayor noon at doon siya naubusan ng pera. That's why he started extorting. Ganun yun, mga kababayan. Felipe Gardose, buhay ka pa pala? Akala ko ba naanod ka na? Ay, Diyos mio Marimar. Ang problema lang kasi mga kababayan, titimbangin yan Titimbangin yan. Kung totoo ang mga sinasalaysay ni alias Dondon, video, voice record, yung location kung saan dinala, tapos mapatunayan niya na si ganito ang nagdala, si ganito ang nagbitbit, tapos ituturo pa niya yung mga ibang location, ibang mga pangyayari, may possibility na talaga namang papanigan siya. Mananalo siya. Pero kung yung 4 na security guard na kumontra sa kanya ngayon, na wag daw siyang idamay, kung yun din magsasalita at magtugma rin ang kanilang sinasabi, may possibility na matalo si alias Dondon or alias Totoy or itong si Dondon pati Dungan, patay. Patay kang bata ka. Actually, naalala ko yung si Jubilin Galino ba yun? Galliano? Yun po ang pangyayari nun. Yung hinahanap yung babae, saan? Hanggang sa dumating na yung mga kamag-anak lang din pala ang nag-rape, yung nagpatay, nagpaslang. So yun po yun mga kababayan. Mismong si Charlie Atong-ang nag-file na ng formal na kaso laban kay Dondon, anong pangalan nun? Dondon Patidungan. So yun po yun, abangan na lang natin mga kababayan kasi mahirap naman hindi naman tayo Korte Suprema, hindi din tayo trial court na paniwalaan natin yung isa, paniwalaan natin yung isa. Alam nyo sa korte kasi, the more na marami kang witness at magtugma lahat ng witness, talo ka. Pero the more na kahit wala kang witness, kung kaya mong isalaysay, kaya mong ituro, kaya mong idetalye na hindi mag-iba-iba ang iyong statement or salaysay, manatiling panalo ka. Ganun lang. Kaya nga ang logo, ulitin ko, ng Korte Suprema, babaeng nakapiring, may bit-bit na timbangan. Kasi nga tinitimbang. Objection, Your Honor.
Halimbawa, Dondon Patidungan versus the Peoples of the Republic of the Philippines. So on and so forth. Di ba? Mga ganun-ganon. Ikaw po ay kinasuhan, reclusion perpetua. Di ba? May mga ganyan-ganyan. Amen. Speaking mga kababayan of kaso-kaso, eto na, paano kung si alias Totoy inutusan lang, mastermind ang hinahanap eh? Yun nga ang problema, mga kababayan. Kasi malalaman yung itong isabong na to, malalaman natin kung sino ang mastermind. Kung yun ngang salaysay niya ay magtugma. Kung ang kanyang salaysay ay mag-iba-iba, syempre maguguluhan ang korte dyan, alam nyo na. Abangan natin, parang Jubilin Galiano lang to eh. Ito na mga kababayan, tapos na tayo dyan. Nag-file na ng formal na complaint si Atong Ang, dito tayo. Kay Risa Hontiveros at kay